Magandang araw mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kung Luistro, nileksyonan si Marcoleta. Magbasa muna kasi bago kumuda. Sara Duterte, todo palusot sa kanyang impeachment, walang kawala kay Kong Ridon. Grabe mga kaibigan, nileksyonan ni Kong Luistro itong si Marcoleta matapos questionin kung ano nga ba yung sufficiency in grounds na ngayon nga lang daw ito narinig sa isang impeachment hearings. Kaya naman, nileksyonan ni Kong Luistro itong galawan ni Marcoleta na halatang naghahanap ng butas para makalusot ang kanyang amo. At Kong Ridon, huling-huli ang palusot at walang batayan ni Sara Duterte na may double standards ang Kamara, recycled na kaso, mahinang ebidensya at walang katotohanang hindi binibigyan ng due process ang Vice Presidente. Nako, abangan nyo po yan. Ibang klase talaga itong mag-amang Marcoleta. Kaya sinasabihan na magbasa muna bago kumuda. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Matatandaan po natin, nagkaroon ng majority votes na may sufficiency in substance ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Tapos mga kaibigan, nag-issue ang Kamara ng notice to the Vice President to file her answer ng 10 days. Sumagot naman ang ating Vice Presidente mga kaibigan ng verified answer ad cautelam. Sa madaling salita, sumagot sila para sumunod lang sa deadline ng Kamara. Pero binibigyang diin nila na para sa kanila, ang impeachment na ito ay walang saysay at dapat hindi daw ito tinatalakay. Kasi daw may double standards, recycled charges at lack of evidences. Ngayon mga kaibigan, kailangan tignan ng Kamara kung meron ba talagang sufficiency in grounds. Kung meron bang direktang koneksyon ang ebidensya kay Sara Duterte. Dahil kung wala, dapat ibasura ang kaso. Pero mga kaibigan, kung may makitang matibay na ebidensya, mga resibo, na direktang magtuturo kay VP Sara, abay magdidesisyon po ang buong House of Representatives kung ipapadala na nga ba ang kaso sa Senado para sa mismong paglilitis. Yan po yung tinitignan nila kung Luistro ngayon. Kaso mga kaibigan, etong si Marcoleta, abay kumuda. Oo. Kaya naman heto mga kaibigan nileksyonan ni Kong Luistro at ng iba pang congressman. Etong, ay nako, manang-mana sa ama mga kaibigan. Pakinggan po natin to. Thank you, Madam Chair. I just would like to manifest, since I was Chief of Staff here way back 2004 up to 2024, I've witnessed impeachment proceedings against presidents, one ombudsman, one Chief Justice. Okay. Pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Ang naririnig ko lang lagi, sufficiency in form and substance. Ngayon ko lang po yata narinig itong bago na rule na ito, sufficiency in grounds. Could you please clarify me For on the this? satisfaction of the Yeah. Honorable Marcoleta, please allow the chair to read Section 7 of the Rules of Impeachment of the House of Representatives adopted by the 20th Congress of the Philippines. Section 7, Submission of Evidence and Memoranda. After receipt of the pleadings, affidavit and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. That is for the satisfaction of the Honorable Marcoleta. May I know, Madam Chair, when the rules were promulgated? This I was not has furnished a been the copy. rules of impeachment of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted. So it's not new. Hindi po siya bago. Malamang. This has been part of the previous rules, which were used during the past impeachment processes. Opo, kasi bago lang po sa akin yung sufficiency in grounds. Hindi ko po narinig yan sa mga dating proceedings. Yun lang po. Salamat po. Ayun mga kaibigan sa madaling salita, ang sufficient in grounds mga kaibigan, ay ang paghahanap ng resibo o ebidensya na magpapatunay na hindi lang basta sabi-sabi ang mga reklamo laban kay Sara Duterte. Dapat mga kaibigan may may mga direktang koneksyon ang mga ebidensya na magtuturo talaga dito kay VP Sara. Kaya yung sinasabi ni VP Sara sa kanyang verified answer ad cautelam, abay pawang palusot.
Puro rason mga kaibigan, sa totoo lang. Ayon nga po dito kay Kong Ridon. Pakinggan po natin to. Madam Chair. The Honorable Ridon. Na-deliberate na po previously yung ilan po sa mga punto on due process Yes. and yung pong kawalan po ng ultimate facts, supposedly. Yan po yung posisyon ng Sakayan. answer ad cautelam ng ating pong pangalawang Pangulo. Hindi ko na po yun uulitin dahil clearly no due process violations had been done against the Vice President. This is precisely her opportunity through this answer Tama. to undertake all of these due process mechanisms. No? Pero she did not avail of it and had in fact submitted what we deem as a non-answer. Non-answer, yes. So yun po yung una on due process. Secondly, on ultimate facts, yung pong makasama natin kanina, binanggit na ho nila na hindi ho totoo na wala pong pagbanggit ng ultimate facts on confidential funds, on the death threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker. Yung po usapin ng SALN, all of the documentation, all of the evidence had been submitted by the two complaints at ito po yung mga papatunayan in each and every step of the proceeding. So hindi po ito totoo na wala pong ultimate facts. But as a final point, Madam Chair, gusto kong banggitin yung binabanggit nilang double standard ng Yan. komite Yan pa. sa papatupad ng ating pong rules on the President's impeachment and on the Vice President's impeachment. Hindi po totoo na meron pong double standard dito. Kasi wala akong pwedeng paghahambing on how the committee had undertaken both impeachment proceedings. Kasi sa una't una, in the President's impeachment, ano ho ba yung laman nung pong mga submissions doon po sa impeachment complaint ng particular po ng mga binasurang complaints? Una, karamihan po doon mga news articles lang po yung Totoo. binabanggit po nila. Pangalawa, meron po doon binabanggit na ebidensya, unauthenticated video document. Ibig sabihin, walang affidavit yung po submission po ng ebidensya po na yun. But as compared to the Vice President's impeachment complaints, ano yung pinag-uusapan natin ebidensya at dokumentasyon sa bagay po na ito? Una, COA reports relating to the misuse of confidential funds. Notice of disallowance Tumpa. ordering the Office of the Vice President to return ito pong at least 70 million in a supposed misuse of confidential funds. Second, yung pong video documentation of the press conference of the Vice President, kung saan siya po ay nagbanta laban sa Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Video documentation kung saan sinasabi niya na gusto niyang pugutan ng ulo ang Pangulo ng Pilipinas. Totoo at iba naman. pa hong mga katulad ng mga video documentation. Pangatlo, pagbabanggit po ng Statement of Assets, Liabilities, Net Worth ng atin pong pangalawang Pangulo, kung saan pinag-uusapan po yung paglobo ng kanyang yaman from 7 million in 2007 to 88 million in 2024. Wow. Ito po yung mga documentation, ebidensya that exists sa impeachment complaint against the Vice President. And lastly, yung Pumadriaga Affidavit, which is something that has been signed and will be tested on credibility as soon as we get to hearing proper. So, Madam Chair, wala hong batayan. Yung binabanggit po ng answer at cautelam ng pangalawang Pangulo that the House Committee on Justice had implemented two standards on the President's impeachment and on the Vice President's impeachment. Malinaw po yung standard dito. The standard is based on our rules, on our constitutional mandate, and on the principle of due process and fairness. No? So, tingin ko, the committee should proceed with Tama. the determination of sufficiency in grounds, and Correct. you have to be able to vote on it today, Madam Chair, and move forward. Maraming salamat po. Alam nyo mga kaibigan, halatang palusot no? Oo. Isipin nyo na lang to mga kaibigan itong sinasabi ni Sara Duterte na double standards, wala daw due process, di ba? Eto, balikan natin mga kaibigan, yung unang impeachment ng ating Vice Presidente. Di ba? Yung reklamo niya, hindi daw siya nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Hindi daw siya nabigyan ng pagkakataon na i-defend yung kanyang panig, di ba? Sa harap ng kamera.
nung unang impeachment. Basta na lang daw siya in-impeach, mga kaibigan, di ba? Hindi daw siya nabigyan ng due process. Yan yung sumbong niya, mga kaibigan, no? Yan yung isa na reklamo niya doon sa Supreme Court. O bakit ngayon, mga kaibigan? Binibigyan na siya lahat-lahat ng pagkakataon, di ba? O binigyan siya ng 10 araw. O pero anong sabi niya? O verified answer ad cautelam. Hindi niya kinikilala ang Kamara para ipagpatuloy ang impeachment. Dahil daw sa gawa-gawang ebidensya, di ba? Recycled na kaso. Daming palusot, mga kaibigan. O, anong tawag dyan? Di ba? Palusot. Ika nga ni Sir Ronald Llamas. Tapos, mga kaibigan, hihirit pa itong si Marcoleta. Kaya lalong nasoplak. Pakinggan po natin to. Thank you. Any other member who wish to manifest on the fourth impeachment complaint? The Honorable Marcoleta. Madam Chair, also, again, a manifestation for clarification with the Sige. indulgence of the Chair. Akin pong hinihiling ang clarification ng komite kaugnay ng aplikasyon ng Section 7 ng ating rules on impeachment, particular kung kailan eksaktong nagtatransition ng komite mula sa determinasyon of sufficiency in grounds patungo sa conduct of hearings at reception of evidence. Sa malinaw na basa ng Section 7, matapos ang submission ng pleadings, affidavits at relevant documents sa ilalim ng Section 6 o matapos ang lapse ng period, ang tungkulin ng komite ay tukuyin muna kung may sufficient grounds for impeachment. Kung wala, dapat i-dismiss. Kung meron, saka pa lamang magko-conduct ng hearing kung saan papasok ang examination, cross-examination at compulsory processes. Kaya nais ko lamang malinawan, Madam Chair, kung ang mga tinatalakay at tinatanggap na materyales at references sa puntong ito ay para na ba sa determination of sufficiency in grounds o tayo pa ay de facto na nasa hearing stage na na dapat ay nangyayari lamang pagkatapos ng ganong determinasyon. Ang paglilinaw na ito ay mahalaga upang matiyak na ang ating proseso ay nananatiling tapat sa ating sariling rules at upang maiwasan ng anumang persepsyon na ang komite ay lumalampas o naghahalo ng mga yugto ng proceedings na malino na pinaghiwalay ng ating rules on impeachment. Maraming salamat po, Madam Chair. To reiterate, Honorable Marcoleta, the Chair has been stating Natatawa na lang sa'yo si that Pong we Luistro are on the third step. That is the determination of sufficiency in ground. Yan. So all these proceedings are towards determining whether or not sufficient ground exists to be able to proceed Kaya to this nga impeachment proceeding. It is Ewan ko only ba? after the declaration of whether or not there is sufficient ground that we may be able to proceed to hearing proper. During the hearing proper, both the complainant and the respondent will be given opportunity to present their witnesses and their evidence. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Ha? Kasi we already I wish voted to- for that. I wish to direct the Honorable Marcoleta to the rules of Panggulo impeachment ka talaga. secretariat. Perhaps we need to provide him a copy of the rules. Mabuti pa nga. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. Ay, nako. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, Mm. 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Gets mo na. Kindly look into the copy of the rules of impeachment because everything that I am saying is strictly consistent with the provision of the rules. I will go check, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, Ay, nako Madam talaga, Chair, oh. I encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito. Tama. At nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules, na nakasaad sa rules. Maraming salamat po, Madam Chair. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Napakabait pa nga eh. Napaka-professional pa nga nila Kong Luistro dito, di ba? Nila Congressman Chua. Di ba? Congressman ka, Marcoleta, magbasa ka muna kasi. Oo, mag-review ka muna bago kumuda. Oo, buti nga, ganun lang sinabi sa'yo eh.
Di ba, pampatagal ka dyan. Nako, talaga, oo. Eto na lang mga kaibigan, simplehan na lang po natin. Kung malinis talaga ang konsensya at walang itinatago, bakit kailangan pang dumaan sa napakaraming legal na pasikot-sikot, no? Paliko-liko? Itong si BP Sara, bakit di na lang siya humarap? Total, ito naman yung kanyang hinahanap. Di po ba? Lalo na ngayon, kapag nagsimula na talaga yung pagpipresenta ng mga ebidensya, gaya ng mga bank records, mga resibo, mga witnesses, lalong masusubok kung ang mga palusot ni Sara Duterte ay tatagal laban sa mga dokumentong ilalabas ng Kamara. Diyan na po natin mapapatunayan. Talagang makikita natin ng lahat ng ito ay puro palusot lang ni Sara Duterte. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.